Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 2, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong linggo ay tungkol sa pagkilala sa pamilyang kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat kasapi ng pamilya. A. Natutukoy ang mga katangian ng pamilyang kinabibilangan. B. Naipaliliwanag na ang pagkilala sa pamilyang kinabibilangan ay mahalaga upang mapagtibay ang ugnayan ng pamilya. C. Nakabubuo ng representasyon ng bawat kasapi ng pamilyang kinabibilangan na nagpapakita ng gawi, wika, pagpapahalaga o ugnayan batay sa kanyang kakayahan. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Suri larawan. Suriin ang mga larawan. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa mga sumusunod na batas trapiko. Traffic lights. Ang simpleng pagsunod sa ilaw trapiko ay mahalaga para sa kaligtasan, kaayusan at kaunlaran ng komunidad. Ito ay maliit na aksyon na may malaking epekto sa ating buhay araw-araw. Pagtawid sa tamang tawiran o pedestrian lane. Ang pagsunod sa batas trapiko tulad ng paggamit ng pedestrian lane ay simpleng paraan upang protektahan ang buhay at magbigay ng magandang halimbawa sa iba, lalo na sa mga bata. Pagbibisikleta bilang ehersisyo. Ang pagsunod sa mga batas trapiko habang nagbibisikleta ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang sarili at ang iba, maayos ang daloy ng trapiko at maiwasan ang sakuna. Bakit mahalaga ang wastong pagtugon sa mga paalala at babala sa daan? Sagot: mahalaga ang wastong pagtugon sa mga paalala at babala sa daan dahil ito ay para sa ating kaligtasan. Kapag tayo ay sumusunod sa mga tanda sa kalsada tulad ng ilaw trapiko, pedestrian lane at mga karatula, naiiwasan ang aksidente. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gaano mo kakilala ang mga miyembro ng iyong pamilya? Sa unang hanay, ilagay ang kanilang mga pangalan. Sa ikalawang hanay, tukuyin ang kanilang mga katangian. Narito ang halimbawa. Ana, nanay. Katangian, maalalahanin at mapagmahal. Tatay, masipag, matyaga, mabait at maalaga. Nanay, mapagmahal, maunawain, magaling magluto. Ate, masipag mag-aral, matulungin sa bahay. Kuya, masayahin, magaling mag-basketball, mabait. Bunso, malambing, makulit, pero mabait. Ilan lamang ito sa mga halimbawang sagot. Maaari kang gumawa ng sa iyo batay sa pagkakakilala mo sa bawat miyembro ng iyong pamilya.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pagtutugma. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa. Number 1. Extended family. Ang sagot? Letter E. Istruktura ng pamilya ng Pilipino na kinakatawan ng matibay na ugnayan na umabot lampas sa nuclear family, kasama ang mga lolo, lola, tiyo, tiya, pinsan at iba pang kamag-anak. Number 2, paggalang. Ang sagot? D. Isa sa mga tatak ng kultura ng Pilipino. Ito ay isang pagpapahalaga sa karunungan at karanasan ng mga mas matanda. Number 3, kasaysayan. Ang sagot? C. Ito ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Number 4, gabay ng magulang. Ang sagot? B. Paraan kung paano tayo tinutulungan ng ating mga magulang o tagapag-alaga sa buhay. Number 5, tradisyon. Ang sagot? A. Mga kaugalian at gawain na ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa ating mga pamilya. Kaugnay na paksa bilang isa, ang pamilya noon at pamilya ngayon, mga magagandang katangian. Ang pundasyon ng pamilyang Pilipino ay malalim na nakaugat sa mayamang kasaysayan ng malapit na ugnayan sa isa't isa, paggalang sa mga nakatatanda at matibay na pananampalataya sa relihiyon. Ang mga katangiang ito ay nagsisilbing gabay na prinsipyo na bumubuo sa esensya ng pakikisalamuha sa pamilya at sa mga kilos ng bawat individual. A. Malapit na mga ugnayan sa pamilya. Ang istruktura ng pamilyang Pilipino ay kinakatawan ng matibay na ugnayan na umaabot lampas sa nuclear family. Kabilang dito ang mga lolo at lola, tiyahin at tiyo, at maging mga matalik na kaibigan na kadalasang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang sistemang ito ng pinalawak na pamilya o extended family ay may mahalagang papel sa pagpapalaki, pagbibigay ng suporta at gabay, at sa paglikha ng pakiramdam ng pagiging kabilang at may seguridad. B. Paggalang sa mga nakatatanda. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay isa sa mga tatak ng kulturang Pilipino. Tinuturuan ang mga bata na pahalagahan at igalang ang kanilang mga opinyon at karaniwang itinuturing ang mga nakatatanda bilang pangunahing pinagmumula ng payo at gabay sa pagdedesisyon. Ang ganitong paggalang ay hindi lamang isang panlipu ng pamantayan, kundi isang pagpapahalaga sa karunungan at karanasan ng mga mas matanda. C. Matibay na pananampalataya sa relihiyon. Ang pangunahing pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas ay may malaking impluwensya sa pang-araw-araw na buhay at sa mga pagpapahalaga ng pamilya. Kadalasang umaayon ang mga aral ng relihiyon sa mga mahalagang pampamilya. Pinatnubayang pagsasanay. Ang tanong, ang sagot. Isip ang gamitin, ugnayan ang kapalit. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, bumuo ng isang tanong at isang sagot batay sa paksang kahalagahan ng pagkilala sa pamilyang kinabibilangan upang mapagtibay ang ugnayan ng pamilya. Ang pamilya noon? Ang tanong,
Bakit mahalaga ang pagkilala at pagkakasama-sama ng pamilya kagaya ng ipinapakita sa larawan? Ang sagot: mahalaga ang pagkilala sa pamilyang kinabibilangan dahil dito natin natututunan ang pagmamahalan at paggalang. Kapag nagsasama-sama ang pamilya tulad ng sabay-sabay na pagkain at pagdarasal, mas tumitibay ang samahan at nagiging masaya ang bawat isa. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob at inspirasyon kapag alam nating kasama natin ang pamilya sa hirap at ginhawa. Narito ang larawan ng pamilya ngayon. Ang tanong: ano ang maaaring mangyari sa ugnayan ng pamilya kung palaging abala sa gadgets kahit magkakasama na? Ang sagot: kapag palaging nakatutok sa cellphone ang pamilya kahit sabay-sabay kumakain, nawawala ang oras sa pag-uusap at pagbibigay ng atensyon sa isa't isa. Mahalaga na mag-usap at magkamustahan para mas maging malapit at matibay ang samahan ng pamilya. Paglalapat at pag-uugnay. Suri nawa, pagsusuri at pag-uugnay. Marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Batay sa unang larawan sa taas, anong pagpapahalaga ang iyong natutuhan? Sagot: natutunan ko na mahalaga ang sabay-sabay na pagkain at pagdarasal ng pamilya. Dito napapalakas ang pagmamahalan at pagkakaintindihan naming lahat. Number 2. Batay sa ikalawang larawan, ano ang iyong gagawing hakbang upang mapagtibay mo ang ugnayan ng iyong pamilya? Sagot: iiwasan ko ang paggamit ng cellphone habang kumakain kami. Makikipag-usap ako sa pamilya ko at makikinig sa mga kwento nila para mas maging masaya at matibay ang samahan namin. Kaugnay na paksa bilang 2. Ang halaga at pagkilala sa aking pamilyang kinabibilangan. Ang pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, suporta at gabay sa buhay. Pati na rin ang pagpapalakas sa ating mga tradisyon at pagpapatuloy ng mga halaga sa ating mga susunod na henerasyon. Bakit nga ba? Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan. A. Nagbibigay ng pagkakakilanlan. Walang anumang bagay na mas nagpapabukas isip kaysa sa pag-aaral tungkol sa sino tayo. Ang pagtuklas ng higit pa tungkol sa ating mga ninuno, pagsasaya sa mga tradisyon ng pamilya, pagtanggap sa ating kultura at pag-unawa kung saan tayo nanggaling ay maaaring magbukas sa ating mga mata sa kung gaano tayo kaganda at kakaiba. Maaari rin itong magbigay sa ating damdamin ng halaga sa sarili at pagkabahagi ng isang pag-angat. B. Nagpapalakas sa atin sa panahon ng pagsubok. Sadyang mahirap ang buhay, ngunit noong mga nakaraang panahon ay mas lalong mahirap ito. Malamang na ang ating mga ninuno ay dumaan sa matitinding trahedya at pagdurusa, at hinarap nila ang mga bagay na tila imposibleng malampasan. Gayunpaman, nalampasan nila ang mga iyon. Ang pag-aaral tungkol sa kanilang mga kwento at kung paano nila kinaya ang mahihirap na panahon ay maaaring magbigay sa atin ng lakas ng loob at gawing mas matatag tayo sa pagharap sa sarili nating mga hamon. C. Makatutulong sa atin na makipag-ugnayan sa iba. Ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng ating pamilya ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Dahil ito ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao
sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At ang pagbubuo ng mga ugnayan sa iba ay mahalaga para sa isang masaganang buhay. D. Nagpapabuti sa atin bilang tao. Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay maaaring maghubog sa atin upang maging mas mapagpasalamat, mas masaya, mas may malasakit at mas maawain na bersyon ng ating sarili. Halimbawa, maaaring matuklasan natin na ang ating dakilang lolo ay nabuhay noong panahon ng dakilang pagbagsak at kinailangang magsikap ng husto upang mapangalagaan ang kanyang pamilya. Isang bagay na maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon upang magtrabaho rin ng buong puso at tiyaga. E. Makakatulong sa atin na pumili ng mabuting mga desisyon sa kalusugan. Kapag naghahanda tayong magpakonsulta sa ating healthcare provider, maaaring makaramdam tayo ng takot at kaba kapag tinanong kung may kasaysayan ng cancer, mataas na presyon ng dugo o diabetes sa ating pamilya. Ang pag-aaral tungkol sa ating mga ninuno ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pangkalusugang alalahanin na namamana. Higit sa lahat, ipinapakita nito kung saan tayo may mas mataas na panganib. Sa pamamagitan ng impormasyong ito, mas makakagawa tayo ng mabuting desisyon para sa ating kalusugan at mas magkakaroon ng gabay upang mamuhay ng malusog na pamumuhay. Ikatlong araw. Pinatnubayang pagsasanay, obra maestra. Anumang sining nalikha sa isip at puso nagmula. Gumuhit ng puno ayon sa mga paglalarawan sa ibaba. Ugat, ang pinagmulan ng iyong pamilya at pundasyon. Halimbawa, pinagmulan, wika, lugar o propesyon. Katawan, ang mga pangunahing halaga, paniniwala at karakter ng iyong pamilya. Sanga, ang mga karanasan ng iyong pamilya. Dahon, ang mga hamon na hinarap ng iyong pamilya. Bulaklak o bunga, ang mga tagumpay, layunin at pangarap ng iyong pamilya. Narito ang rubric para sa inyong gawain. Presentasyon, makatotohanan, nilalaman. Ito ay may kabuuan na 30 puntos. Narito ang halimbawang sagot. Ugat, ang aming pamilya ay nagmula sa Laguna at ang pangunahing wika namin ay Tagalog. Ang aming mga ninuno ay naging magsasaka at guro, kaya sila ang pundasyon ng aming pamilya. Katawan, mahalaga sa amin ang pagmamahalan, paggalang at pagkakaisa. Naniniwala kami na dapat laging magdasal at magtulungan sa lahat ng bagay. Ang aming pamilya ay kilala sa pagiging masipag, matulungin at tapat. Sanga, ilan sa aming mga karanasan ay ang paglipat ng bahay para makapag-aral. Ang sama-samang pagtatanim ng palay at gulay para may makain at maibenta at ang pagtutulungan tuwing may bagyo o baha. Dahon, ilan sa aming hinarap na mga hamon ay ang kahirapan noong bata pa si lolo at lola, ang malakas na baha na sumira sa aming taniman at ang pagkakasakit ni nanay na sa awa ng Diyos ay gumaling din. Bulaklak o bunga. Nakapagtapos ng kolehiyo si tatay at nanay at mayroon na kaming sariling bahay at lupa ay ang ilang tagumpay ng aming pamilya. Ang pangarap ko naman ay makapagtapos din ng pag-aaral at matupad ang pangarap ng aming pamilya na mabuhay ng masaya at maayos. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa. Pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Number 1. Anong mahahalagang aral ang natutuhan mo sa gawaing ito? Halimbawang sagot, natutuhan ko na dapat pahalagahan ang mga pinaghirapan ng aming mga ninuno at ang mga pinaniniwalaan at pinapahalagahan ng aming pamilya. Napagtanto ko rin na kahit maraming hamon, kaya naming lampasan basta't sama-sama at nagtutulungan kami. Number 2. Sa puntong ito, gaano mo kakilala ang iyong pamilya? Ipaliwanag ang iyong sagot. Maaaring sagot, sa puntong ito, mas lalo ko nang nakilala ang aking pamilya dahil nakita ko kung saan kami nagsimula, ano ang mahalaga sa amin, ano ang mga naranasan at mga pagsubok na nalampasan, at ang mga tagumpay at pangarap na patuloy naming inaabot. Mas naiintindihan ko ngayon kung bakit mahalaga ang pagiging masipag, tapat at mapagmahal sa pamilya. Dahil dito, mas pinapahalagahan ko sila at mas gusto ko pang makilala ang mga kwento ng aming mga ninuno. Kaugnay na paksa bilang 3, ang papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa pansariling pagkatao. Ang ating pamilya ang unang at pinakamahalagang pangkat panlipunan na kinabibilangan natin. Sila ang mga nagtuturo sa atin ng mga batayang tuntunin at mga patakaran ng lipunan. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal at suporta at sila ang nagtutulak sa atin sa ating mga pagpili at paborito. Pero paano nga ba nila ginagawa ito? Paano nga ba nakakaapekto ang ating mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak sa ating pag-unawa kung sino tayo at kung ano ang pinaninindigan natin? Narito ang iilan sa mga papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa ating mga pansariling pagkatao. A. Gabay ng magulang. Ang gabay ng magulang ay ang paraan kung paano tayo tinutulungan ng ating mga magulang o tagapag-alaga sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga inaasahan, pagbibigay ng payo, pagpapakita ng tamang ugali, at pagpapatupad ng disiplina. Ang gabay ng magulang ay maaaring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito kakonsistente, suportado at marangal. B. Dinamika ng magkakapatid. Ang dinamika ng magkakapatid ay ang paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagtatalo, pakikipagtulungan, pagtangkilik o pagpapahalaga sa isa't isa. Ang dinamika ng magkakapatid ay maaari ring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito kalusog, balanseng at magkakaayon. C. Mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon. Ang mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon ay ang mga kaugalian at gawain na ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa ating mga pamilya. Maaari silang kaugnay ng kultura, relihiyon, etnisidad o nasyonalidad. Ang mga tradisyong sa pagitan ng mga henerasyon ay maaari ring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan, depende sa kung gaano ito makabuluhan, kaugnay at nagbabago. Pinatnubayang pagsasanay ang aking pamilya at ako. Sagutin ang mga tanong sa talahan na yan. Sa unang hanay, isulat ang mga pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya. Sa ikalawang hanay, isulat ang kanilang mga papel na ginagampanan. At sa ikatlong hanay, isulat ang epekto ng kanilang mga papel na ginagampanan sa iyong pagkatao.
Halimbawa, ina. Ang ina ko ay siyang gumagabay sa akin sa lahat ng oras. Ang mahusay na paggabay ng aking ina sa akin ay nagbibigay ng positibong impluwensya sa akin at ito ay nakatutulong sa akin sa aking paglaki bilang magalang at mapagmahal na tao. Tatay. Siya ang nagtatrabaho para sa aming mga pangangailangan at nagtuturo sa akin maging responsable. Natututo akong magsikap at maging masipag. Ate. Siya ang tumutulong sa gawaing bahay at gumagabay sa akin sa pag-aaral. Natututo akong mag-aral ng mabuti at tumulong sa bahay. Kuya. Siya ang aking kuya at nagbabantay sa akin kapag wala si nanay at tatay. Tinutulungan niya rin ako sa aking mga takdang aralin. Natututo akong makisama at magtiwala sa kapatid. Ako ang bunso na tumutulong din at sumusunod sa magulang at mga kapatid. Natututo akong maging masunurin, mapagmahal at responsable. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Gaano kahalaga sa iyo ang matibay na ugnayan ng iyong pamilya? Bakit? Maaaring sagot. Mahalaga sa akin ang matibay na ugnayan ng aking pamilya dahil dito kami kumukuha ng lakas at saya. Kapag matibay ang samahan namin, mas nagiging masaya ang buhay kahit may problema. Ang pamilya ang unang gumagabay at tumutulong sa akin, kaya gusto ko na lagi kaming nagkakaintindihan at nagtutulungan. Number 2. Paano mo maipapakita ang paggalang sa bawat miyembro sa kabila ng alitan at di pagkakaunawaan? Sagot, maipapakita ko ang paggalang sa kanila kahit may tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pakikinig, hindi pagsagot ng pabalang at paghingi ng tawad kung ako ang may kasalanan. Gagawin ko ang tama at susubukan kong intindihin ang kanilang nararamdaman. Mahalagang magpatawad para bumalik ang magandang samahan sa pamilya. Pabaong pagkatuto, pag-aanalisa ng sitwasyon. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin kung paano mo maipapakita ang pagiging magalang sa bawat kasapi ng iyong pamilya sa iyong gawi o behavior at wika o language. Number 1. Pinagsabihan ka ng nanay at tatay mo na hindi ka na pwedeng umuwi ng gabi. Ano ang gagawin mo? Gawi. Makikinig ako sa sinasabi ni nanay at tatay at susundin ko ang kanilang bilin. Hindi ako magtatampo o magtatago ng galit. Uuwi ako ng maaga para hindi sila mag-alala. Wika. Opo, nanay at tatay, susundin ko po ang inyong bilin. Pasensya na po kung minsan gabi na ako umuuwi. Uuwi na po ako ng maaga para hindi na po kayo mag-alala. Number 2. Nakalimutan mong tulungan ang iyong kapatid sa paglalaban ng inyong mga damit. Ano ang gagawin mo? Gawi. Aaminin ko ang pagkukulang ko at hihingi ako ng paumanhin sa kapatid ko. Tutulungan ko siya sa iba pang gawain sa bahay bilang bawi. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ko na makakalimutan ang aming napag-usapan. Wika. Pasensya ka na ate, kuya. Nakalimutan ko talagang tumulong sa paglalaba. Bawi ako sa susunod. Tutulungan na lang kita sa pagbibilad o ibang gawain. Sorry talaga. Pagninilay sa pagkatuto. Gawain, journal. Ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon o suhestyon sa pinag-aralang paksa. Gawin ang gabay na ito sa pagsusulat ng iyong journal.
Unang talata, maikling buod ng iyong natutunan mula sa aralin. Ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Narito ang halimbawang sagot. Sa araling ito, natutunan ko kung gaano kahalaga ang pagkilala at pag-alala sa pinagmula ng aming pamilya. Natutunan ko ang tungkol sa aming ugat, mga pagpapahalaga, karanasan, mga hamon na nalampasan, at mga tagumpay at pangarap namin. Napagtanto ko na ang bawat miyembro ng pamilya ay may mahalagang papel na ginagampanan para maging maayos at masaya ang aming samahan. Dahil sa aking natutunan, mas lalo kong naiintindihan at pinapahalagahan ang aming pamilya. Bilang mag-aaral, naisip ko na mas dapat akong magsikap sa pag-aaral para maabot ko ang mga pangarap ko at maipagpatuloy ang magandang pangalan ng aming pamilya. Nakakataba rin ng puso kasi alam kong kahit may problema, nandyan ang pamilya para sumuporta. Dahil dito, mas pinipili kong maging masunurin, magalang at responsable araw-araw. Pagsusulit, tama o mali? Bilugan ng T kung tama at M kung mali. 1 puntos bawat tanong. Number 1. Malaki na ang ipinagbago ng pamilya noon at ngayon. Tama o mali? Ang sagot, T. Number 2. Ang gabay ng magulang ay maaaring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito kakonsistente, suportado at marangal. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Number 3. Ang nuclear family ay klase ng pamilya na kasama ang mga lolo at lola, mga tiyahin at tiyo, at maging mga matalik na kaibigan na kadalasang itinuturing na bahagi ng pamilya. Tama o mali? Ang sagot, T. Number 4. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay isa sa mga hindi tatak ng kultura ng Pilipino. Tama o mali? Ang sagot, M. Number 5. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay isa sa mga katangian ng pamilya noon. Tama o mali? Ang sagot, M. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Sulat, really. Liham sa sarili. Hangad ay mapabuti. Gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa pag-unawa sa pamilya sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat isa sa kanila sa kabila ng mga hamon at pagsubok bilang tanda ng pagiging magalang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!